consistently ang pinakamataas ang plus 10 approval ratings. Posibleng bumababa siya pero never siya naging number 2 kahit siya yung vice-presidente. Maintained ang kanyang popularity. So, ibig sabihin, kahit kitang-kita ng karamihan ng mga, especially yung mga, mga nakatutok dito sa issues na ito, maliwanag. Ano yung motivation, ano yung purpose, kumbaga napaka-common knowledge na. Unfortunately, wala silang ibang strategiya, walang ibang recourse. Kumbaga, walang mapupuntahan o walang ibang magagawa ang mga kalaban niya para magkaroon ng kahit man ng katiting na fighting chance. So in order to do that, ito pa rin at ito pa rin ang bagsak nila. Kahit maliwanag sa mata ng mga tao yung ginagawa nila. After all, kung suntok sa buwan na rin lang, ibuhos na nila lahat para dito sa strategiya nila. Unfortunately, feeling ko baka hindi sila pa rin, hindi enough yung ginagawa nila. 33 million is a very, kumbaga, nakakatakot na number yon para ma-overcome. So kahit ngayon, naaapektuhan sila sa taas ng plus 10 approval ratings. Vice Presidente Sara Duterte kamakailan po ay nagbigay na po ng pahayag patungkol nga po dito sa mga impeachment complaint na inihain laban po sa kanya. Lalo na po ng grupong Akbayan at ito pong makakaliwang grupo. Ano ho ba ang inyong reaksyon tungkol po dito? Sabi ng Vice Presidente, baseless, walang ebidensya at pamumulitika lamang itong impeachment nga laban po sa kanya. Actually, matagal nang sinasabi ng ating Vice Presidente yan. Take 2 na nga po ito. Parang round 2 na ito. Hindi naman po kasi nagbago yung reklamo na inihain from last year at saka this year. So, napansin din po natin sa sariling pahayag ng mga nagreklamo o naghain ng reklamo na ito, nakikita natin o naririnig natin na ang explanation nila ay dahil daw hindi masyadong nakapag-explain si VP Inday sa kanilang mga paratang last year. Kung matatandaan po natin, nakailang inquiries sa Kongreso o sa Kamara de Representantes ang mga representante natin at panay ang tanong nila kay VP Inday, minsan wala po sa lugar, katulad ng sa budget hearing, katulad ng sa ibang mga committee hearings. At ang akusasyon pa nila ay bakit daw hindi sumasagot ang ating Vice Presidente sa kanilang mga katanungan at minsan hindi pa daw nagpapakita. Hindi po ito umaabot sa punto na pwede ka mag-file ng isang reklamo for impeachment kung hindi ka lang masaya sa mga kasagutan ng ating Vice Presidente sa budget hearing halimbawa. So parang masyadong either hindi handa yung mga naghain ng reklamo na sumagot sa katanungan kung bakit sila naghahain ng ganito laban sa Vice Presidente, isang Vice President na napakalaki ng mandato, nakailang boto siya, 33 million votes noong 2022 elections. Pero kung siya ay tratuhin, ay minsan akala mo ay hindi, diba? Parang wala siyang mandato, parang inuutos-utusan lang ng mga nagtatanong sa kanya sa Kongreso. Bunga ito ng, alam natin na pinagplanuhan siya at yung mga inquiries, kunwari in aid of legislation last year, ay sariwa pa sa isip natin. At alam natin na ito ang talagang pinagpaplanuhan nila na maghain ng isang impeachment complaint with the end in view na matanggal siya. Unfortunately, dahil nga magaling siguro sumagot ang ating bise at saka kukonti lang talaga ang kanilang maihuhugot na facts, ganito kahina yung kaso na naihain nila. And so, we've come full circle. Eto na naman po tayo, same complaint, same faces, walang pinagbago. And hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagbigay ng mas mabigat na dahilan sa pagfa-file ng ganitong kaso. Opo. Attorney, ano sa tingin po ninyo yung sabi mo nga, take 2 na ito at lagi na itong sinasabi ng Vice Presidente. Anong sa tingin mo ang nag-trigger sa Vice President na magsalita
lumabas na dahil nakikita natin usually yung tagapagsalita niya, ang legal counsel niya sa impeachment na si Attorney Michael Poa yung nagsasalita, sumasagot po doon sa mga reklamo o yung mga akusasyon laban po sa Vice Presidente. Ang ginagawa ng ating vice ay fini-frame niya yung konteksto at saka itong reklamo sa impeachment. Nilalagay niya sa tamang konteksto para makikita natin. Ito'y aksaya ng oras, aksaya ng resources at maliwanag na hindi public interest ang pinupuntirya. So para lang hindi malingat sa isipan at sa paniningin ng mga tao ang tunay na dahilan kung bakit inihain ito. Alam niyo naman, matatamis rin minsan ang salita ng mga taong naghahain, parang pinalalabas na ito para sa katarungan, for accountability, for transparency. Very transparent naman kung ano talaga ang tunay nilang pakay. Opo. Attorney, sa tingin po ninyo, may legal na batayan ba itong paratang sa impeachment complaint, lalo na po doon sa issue kay itong Mary Grace Piatos? Uulitin natin, medyo nakakabahala na ang mga makakaliwang grupo ang naghain ng isang reklamo na nagde-demand na mag-release ng impormasyon na normally talagang itinatago for national security. Uulitin ko, ang sa saligang batas, ang binabasa natin dyan ay talagang required ang transparency for accountability ng mga public officials. Ngunit may mga exceptions ito at ang isang exception dyan ay national security concerns. Hindi mawawala sa isip ng ordinaryong mamamayan ang relasyon ng mga naghain dito sa mga grupo na designated terrorist groups. At nakakabahala na sila yung nagde-demand ng pagre-reveal o paglalabas ng mga confidential matters na maaaring makapagpeligro sa buhay ng mga confidential agents or informants or makakapeligro sa mga operasyon na intended na protektahan ang seguridad ng bayan. So, kumbaga, may transparency at work dito, pero ang transparency na nakikita natin ay dun sa intensyon ng mga nag-file ng reklamo. Opo. Kaugnay pa rin po dyan sa impeachment complaint nga na tinutukoy ng Vice Presidente. Papaano po nyo ikokomento naman itong sinasabi nga ng Vice Presidente na ang investigation in aid of legislation noong 19th Congress ay isang fishing expedition? Totoo. At in fact, parang fishing expedition pa rin itong impeachment proceedings. Kasi nga ang sinasabi nila, lalong-lalo na, i-quote natin si dating Congresswoman Franz Castro at saka former Congresswoman Lisa Masa, sa kanilang isang forum ay sinasabi nila talaga dahil hindi daw satisfactory ang mga kasagutan ni VP Inday sa kanilang mga inquiries in aid of legislation, ma-file na ng impeachment ng magkaalaman na daw talaga. So, excuse me, may ibang paraan para malaman ang impormasyon na yan. Hindi po kailangan ng impeachment or impeachment proceedings para para makuha nila yung impormasyon na yan. They could have filed under FOI. Pero alam natin at alam din nila na mababa ang likelihood na makukuha nila yung impormasyon na yon. Pero hindi lang po yun ang hinahabol nila. Alam natin na hindi pa rin nila binabago yung ibang posibleng hindi nila binabago yung ibang mga paratang, including but not limited to yung mga akusasyon sa kanya nung hindi pa siya vice-presidente with the intention of opening up or kukuha sila ng isang order para mabuksan ang mga bank accounts. Very transparent din ang intention na ganito dahil parang last year pa yan at ang driving force niyan ay walang iba kundi si dating Senador Antonio Trillanes. So, yan, nakikita natin na it's not just the information tungkol dun sa mga operasyon, ngunit impormasyon din laban kay VP Inday para magsuko siya ng impormasyon so that they can file
other cases. Opo, kaugnay naman po doon sa pampulitikang motibo, ayon kay VP, ang akbayan ay may malinaw na pampulitikang motibo, kabilang yung plano nilang tumakbo sa pagkapangulo. Sa tingin po ninyo sa legal na aspeto nito, attorney, gaano ito makakaapekto naman sa kredibilidad ng impeachment complaint? Well, last year pa rin naman yan at alam natin na kaya yan ini-endorso ng marami sa mga opisyales ng administrasyon na ito ay nababahala sila sa lakas ng popularidad ni VP Inday na actually since 2022 pa. In fact, kaya siya binoto ng mga tao with the end in view na siya ang susunod na Pangulo. Whether it is inadvertent dahil may posibleng mangyari or dahil sa 2028 siya naman po, it is her turn. So, kumbaga, mababa na ang kredibilidad since last year. Ang tawag dyan in English, naked ambition. Kasi lahat ginagawa nila at in fact hindi nga sila sumunod sa mga patakaran sa ating saligang batas tulad ng due process sa kanilang kagustuhan at gigil na matanggal from the running itong ang ating Vice Presidente for 2028. At maaari ba itong matawag o maituring, attorney, na isang harassment o pang-abuso tulad nga ng sabi ng Vice Presidente sa proseso, yung pagsasampa po ng impeachment complaint kung may political bias na itong mga nag-endorso nito? Well, ang tawag dyan ay abuse of right. Just because they can doesn't mean they should. So halimbawa, alam natin na karapatan o mandato ng lehislatura ang magpasimuno at saka mag-file ng impeachment complaint. Ngunit kailangan mayroong pundasyon ito. May violation ng batas o mayroong act na napakasama kahit hindi man lang siya umangat to the level of a crime, pero dapat napakasama ng ginawa ng nasasakdal para humarap siya sa isang impeachment at para matanggal sa pwesto ang isang taong may hawak na napakalaking mandato. Gayunpaman, ginagawa pa rin nila kahit marami o tingin ko mayorya ng mga nanonood at sumusubaybay dito ay hindi naniniwalang may tunay ngang nagawa ang ating Vice Presidente to merit such an action. Opo, ganito ho ba talaga ang nature ng impeachment, attorney? Talagang may halong ginagawang sandata yung politika? Hindi dapat. Ngunit hindi maiiwasan kasi hindi nakalagay sa saligang batas na essential yung elemento ng motibo ng mga nagfa-file. Ang dapat nire-require or malinaw naman sa saligang batas pag tinignan ninyo ano ang grounds for impeachment. Makikita ninyo treason, graft and corruption, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, high crimes. Dapat ganung level, ganung kabigat ang dapat ginawa ng isang tao para sila ay matanggal. Ito ay hindi ginawang madali ng saligang batas precisely for this purpose, para hindi basta-basta magamit para sa mga pansariling interes. Dapat ang pinoprotektahan dito ay interes ng bansa bago ka magtanggal ng isang tao na ginawaran ng mandato. So, well, parang nakikita natin na ang motibo nga naman nakakapag-unite din ng mga taong hindi matino o hindi maganda ang hangarin. Opo. Pero doon sa timing ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente, attorney, sabi ng Supreme Court dapat, di ba, February 6. Yan dapat yung panahon na po pwedeng maghain na. Pero bago ang February 6 ay nakapaghain na itong mga grupong ito laban sa Vice Presidente. Sa tingin po ninyo, kayo pabor din doon sa mga sinasabi ng ilan na magkakaroon ng problema sila pagdating ng panahon pag may magrereklamo sa timing naman ng 1-year bar rule dito nga sa kaso ng Vice Presidente?
Well, may basis naman po kasi yung kanilang paghain ng maaga at ang tingin ko medyo nag-aalala sila na baka may maghain ng isang mahinang reklamo katulad ng nangyari dun sa presidente at mai-inoculate, mababakunahan, kumbaga, ang vice-presidente ng one-year bar rule. So, nagmadali sila. Ito ay dahil dun sa desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ay sinabi nila na nag-umpisa ang one-year bar ng January 14 or 15. Kung kaya't nag-file sila ng February 2. Ang tingin ko, binabalanse nila at sa tansya nila, ano yung worst na mangyayari? Posibleng i-reject either ng plenaryo o ng Committee on Justice yung premature na paghain, i-uphold yung original decision ng Korte Suprema, no? Posibleng sabihin nila premature, i-refile nyo na lang uli. Or pwede ring sabihin, premature, hindi sang-ayon sa rules, mag-uumpisa ang one-year bar rule. So those are the two things na posibleng mangyari. Either way, kung sa worst case scenario, baka umakyat sila sa Korte Suprema para i-clarify kung ano talaga ang nararapat na date. Pero ang tingin ko dyan is, ang tingin ng mga naghain ay minimal yung risk sa pag-file ng February 2. Mataas ang risk kung nag-intay sila ng February 6. Opo, bago ko lang ipasa kay partner attorney, may bias po ba sa tingin po ninyo yung pagtrato ng HOR dito nga sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at doon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, ang tingin ko dyan, it is a difference of motivations. Kasi doon sa reklamo na inihain kay Pangulong Marcos, ang motivation ng ilang mga kongresista or yung mga, lalong-lalo na yung mga nakaupo sa Committee on Justice ay protektahan ang Pangulo. Samantalang wala tayo pang nakikita o nadidinig sa mga pahayag ng ilang mga representante na ganito din yung intention nila sa ating Vice Presidente. Bukod pa dyan, yung kanilang reaksyon sa desisyon ng Korte Suprema ay nahahalata yung tila may konti bang pikon na natalo sila doon sa reklamo o doon sa inihain sa petition for certiorari and prohibition doon na inihain sa Korte Suprema. Yung fact na kinailangan ni pang i-refile yung reklamo ni VP Inday ay nakita natin hindi maganda ang pagtanggap ng ilang mga representante at tila may maktol doon sa desisyon, lalong-lalo na may ilang nagsasabi sa kanila. So, masyado daw nag-i-interfere sa kanilang powers. Kung sang-ayon kasi sila, hindi natin makikita yung mga ganitong reklamo. So, alam natin that iba po ang pagtanggap talaga. Could we call it bias? Hindi ako sure kasi political ito eh. This is a political process at alam natin na ang politics natin ay may killing talaga depending on the person that you're talking to. So primarily, may motivation talaga towards their own parties and their own interests ang ating mga politicians. So hindi yan nakakagulat, nor is it illegal. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. No? Napag-uusapan yung si Mary Grace Piatos. Nakikita niyo po ba na obligado yung ibang ahensya ng gobyerno, lalo na yung may mga confidential fund din, na magdepensa? Kasi mauungkat yung sistema ng paggamit ng confidential fund. Nandyan yung Office of the President, yung DILG, DND, sa panig naman ng militar and pambansang pulisya, intelligence funds naman yung tawag nila. Nakikita niyo po ba na dapat magsalita or madadamay din sila kung hindi rin sila magsasalita? Maaring magiging kasangkapan ito, lalo na ang mga nanguna dito sa pagpapa-impeach nga ay mga makakaliwang grupo, magiging kasangkapan nila para mapuna yung intelligence or confidential fund ng gobyerno.
Yun nga po yung danger. Bukas na bukas, kung itong impeachment ay magbunga ng maganda para dun sa mga naghain nito, posibleng maka-establish ng president kahit man lang in impeachment proceedings, na makakuha sila ng impormasyon na normally protektado ng Estado because it also is supposed to protect the state. Yung mga intel funds na yan at saka confidential funds, they are secret for a reason, to protect people. Sinabi nga dun sa isang forum ni dating Congressman Mike Defensor na mayroong instance pa nga in one case nung speaker daw si Jose de Venecia na mayroong pagkakataon na mayroong pinilit na impormasyon na ganon at hindi po maganda yung naging resulta na ilagay sa panganib yung mga taong involved sa operasyon na yon. So, there is a reason for this. Unfortunately, kapag pumasok na ang partisan politics, lalong-lalo na against a person na talagang maglalagay sa peligro ng mga ambisyon ng ilang mga leaders natin, then reason goes out the window. Unfortunately, ang peligro nito is more widespread and far-reaching than they're allowing us to see. Opo, kasi katakataka, medyo tahimik din, lalo na yung Office of the President. Bakit hindi sila nagdedepensa kahit generic na lang na kasi hindi lang naman yung OVP yung mayroong ganyan. Paano siya ginamit? Considering during that time, co-chairman ata si Vice President Sara Duterte sa NTF LCAC at ang matatamaan nito yung CPP, NPA, NDF na sinasabi niya may kumikiling dito, yung mga makakaliwang grupo. So kumbaga nakikita nyo rin po ba na dapat maglabas din sila ng statement patungkol lang sa confidential fund or alam mo na talagang dahil pabor din sa kanila kaya hinahayaan na lang nila ang OVP? Actually, ang nakikita natin dito ay walang lumalabas na policy statement. Kumbaga, dahil ito ay impeachment at posibleng hindi magdulot ng president para sa kanila kasi hindi siya judicial, Hindi ito, kumbaga mababa yung possibility na aakyat sa Korte Suprema on the merits ito. Ang nakikita ko ay matindi ang kakulangan. Kumbaga tumataginting ang katahimikan dito na wala silang policy statement pagdating dito sa paglilinaw ng confidential funds. Kung talagang may issue sa paggamit ng confidential funds, baka dapat sinasharpen nila o ginagawa nilang mas madaling intindihin at mas madaling sundin at protektahan ang dapat protektahan sa pagbabago ng polisiya dito. Ayusin halimbawa nila yung Joint Memorandum Circular na naglalahad ng mga rules sa pag-liquidate ng confidential funds. Wala tayong nakikitang ganyan. In other words, maliwanag na it's only the Vice President and yung paggamit lang niya ng confidential funds ang willing nilang ipaungkat. Hindi sila nagsasalita tungkol sa ibang mga confidential funds dahil nga, ayaw din nilang maungkat yung kanila. Nilalaglag lang nila ang Vice Presidente. So, kawawa talaga si VP Inday dito. Opo. Ma'am, dito po sa naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na kinote doon sa video, maaari ba natin talagang makonclude na dito po sa hakbang nila for impeachment, lalo na doon sa recent interview, nakapanayam din si Senator Risa na sabi niya na kumpiyansa siya, basta magkakaisa lang, kayang matalo ng sinasabi nilang opinion sa pagka-presidente sa 2028 election si VP Sara? Alam niyo naman na you can fake it till you make it ay isang form, isang strategiya o taktika para sa eleksyon. Kailangan talaga ang mga nag-aambisyon maging kandidato ay i-portray nila na malakas sila. But in this case, medyo may slight fail kasi mayroong kondisyon kailangan magkaisa para manalo. Acknowledgement ito ng lakas ni VP Inday, ng taas ng kanyang popularity ratings at trust approvals. So kailangan nilang mag-resort sa ganitong mga strategiya at ganitong klaseng communication style
Kumbaga na magpo-project ka ng strength pero hindi niya kayang i-project ng lubos kasi nga inaamin nila na by themselves o yung itong mga hiwa-hiwalay na maliliit na grupo ay masyadong mahina kung lalabanan nila ang vice presidente. So it will require na mag-vote in pa sila para lang para lang magkaroon ng credible na challenge yung kanilang panig. So ako, I don't see that happening anytime soon. Opo, at sa mga ganitong klase po ng pamamaraan po, attorney, epektibo pa ba ito? Kasi naalala natin, during 2016, well, napuruhan doon siguro si Vice President Jojo Binay, pero dumaan din ng mga pag-uusig at grabing kritisismo, lalo na si former President Rodrigo Duterte, pero bumaba siya ng may mataas ang grado po, no? At siguro maghahalos 3 taon kasi sinasabi ni VP Sara 2023 nagumpisa nga itong mga pag-atake laban sa kanya. Pero nananatiling siya ang may mataas po na grado sa lahat ng matataas na opisyal. Sa tingin niyo po, sa panahon ngayon, sa mata po ng publiko, epektibo pa ba ito? Itong ganitong klase po ng pamamaraan na yung inaakusahan para bumaho yung kanyang pangalan, babango yung nag-aakusa sa kanya at feeling niya na backup siya ng taong bayan at kumbaga may mandato ang taong bayan sa kanya na ilahad kuno ang mga paninira or mga alegasyon laban dito sa pangalawang Pangulo? Well, ang tingin ko hindi na siya effective, Kasi otherwise, maaapektuhan talaga ang trust and approval ratings. And in the past year, kahit bumaba siya, from 2022 until the present, nakikita natin na siya parate, consistently, ang pinakamataas ang trust and approval ratings. Posibleng bumababa siya, pero never siya naging number 2, kahit siya yung vice-presidente. Maintained ang kanyang popularity. So, ibig sabihin, kahit kitang-kita ng karamihan ng mga, especially yung mga, mga nakatutok dito sa issues na ito, maliwanag. Ano yung motivation, ano yung purpose, kumbaga napaka-common knowledge na. Unfortunately, wala silang ibang strategiya, walang ibang recourse. Kumbaga, walang mapupuntahan o walang ibang magagawa ang mga kalaban niya para magkaroon ng kahit man ng katiting na fighting chance. So in order to do that, ito pa rin ang bagsak nila. Kahit maliwanag sa mata ng mga tao yung ginagawa nila. After all, kung suntok sa buwan na rin lang, ibuhos na nila lahat para dito sa strategiya nila. Unfortunately, feeling ko baka hindi sila pa rin, hindi enough yung ginagawa nila. 33 million is a very, kumbaga, nakakatakot na number yon para ma-overcome. So kahit ngayon, naaapektuhan sila sa taas ng trust and approval ratings ng bise. Baka siguro dapat baliktarin nila, purihin na lang nila si VP Sara para mabaliktad yung grado. Kasi the more nilang binabanatan ang vice-presidente, simula 2023, hindi naman po, may pagbaba, pero nananatiling pinakamataas pa rin siya after nitong mga nakalipas po na taon na attorney. Hindi lang yun. Walang umaangat na leader na maaaring umabot dun sa punto na pwedeng mabigyan ng credible challenge si Vice Presidente. Ang nakikita natin, ang daming wannabes, ang daming nag-aambisyon, pero walang umaabot dun sa level ng trust and approval ratings niya. Hindi nga umaabot sa kalahati ng trust and approval ratings niya at the lowest level. Kasi sino ba ang pinakaangat ngayon, or at least pinakamaingay, ay nasa 3% lang ng trust and approval. So hindi, kumbaga, walang credible challenge. So yun yung unfortunate sa kanila. May resources sila, merong strategy na alam nilang nag-work na nung panahon ni Vice President Jojo Binay, pero hindi pa rin nakakausad o kumbaga hindi pa rin na sila nabibigyan ng pag-asa na mayroong chance itong mag-succeed. So kumbaga, ang magiging strategiya nito ng mga opposition ni VP Sara kung hindi nila matalo sa rating, hindi nila mapababa yung rating, tanggalin na lang sa pwesto para wala silang kalaban sa 2028.
hindi umubra yung siraan eh. Hanggang ilang taon na, ang dami-daming trolls. Nakikita natin na ang dami-daming talking heads laban kay VP Inday, maging trad media or social media, walang humpay since 2023. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang leading in trust and approval at hanggang ngayon walang umaangat na leader na pwedeng magbigay ng challenge sa kanya. Wala pa rin talaga. Opo, dito naman po sa maaaring partisipasyon ni Madriaga, malinaw na po ba yung sagot dito ni VP Sara and at the same time, yung nabanggit din ng mismong taga-DILG na wala namang naganap na pagbisita or ang binagbabasehan lang is yung naging testimonya. Eh kung ganito po yung magiging pasihan, bakit naman hindi rin sineryoso yung testimonya ni Gutesa, yung testimonya ang mga pahayag ni Congressman Zaldico at iba pang mga nagpapahayag, yung mga sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga, ni Congressman Leandro Leviste, paglaban sa gobyerno parang medyo matamlay sila pero paglaban sa mga Duterte medyo aktibo po sila, attorney. Bakit kaya? Totoo yan at makikita natin lalong-lalo na pag siniyasat na ng Committee on Justice ang sufficiency in form and substance ng mga reklamo laban kay VP Inday. Kung ang reasoning nila dito sa sufficiency in substance kay Pangulong Marcos, siniyasat nila at pumasok sila sa merito o bigat ng ebidensya, so to speak, laban kay Pangulo, yung standards ngayon na inimpose nila doon sa pagsisiyasat nila ay i-expect na rin ng publiko pagdating dito kay Vice Presidente. Pero more than that, hindi rin kailangan i-compare. Kasi on its own, masyadong mahina yung mga alegasyon ni Madriaga. Hindi natin nakikita na may sustansya ito o suportado ito ng ibang ebidensya since wala namang naipapakita na ebidensya na nagkaharap yung dalawang yon, kahit man lang ba yung enough for probable cause, di ba? On its own, napakahina ng alegasyon. Ganito yun eh. The more extravagant the accusation, mas mabigat dapat ang kaakibat na ebidensya na i-demand sa'yo. So dito ang sinasabi ay dumalaw pa daw. Si VP Inday, magkakilala sila ng matagal na, may mga inutos sa kanya kahit hindi nga napapatunayan kung ganong katagal na sila at kung ganong kalalim ang pagkakakilala ni Madriaga dito kay Vice Presidente. So wala tayong nakikita na inilalabas nila na sufficient evidence para man lang makaabot sa punto na may probable cause. Wala nga sa punto ng reasonable evidence eh. Wala nga sa punto na na maaaring i-stretch yung imagination mo para maisip na totoo ang sinasabi ni Mr. Madriaga. So, ang demands ng ebidensya dito mataas. So, kung yung ebidensya na similar dito kay Pangulong Marcos, pero tingin ko mas may bigat eh. Kasi halimbawa, may akusasyon si Senadora Amy, mayroong mga public statements already made against the President dun sa ilang larangan sa mga reklamo sa kanya. Dito, there's one single statement, walang support, walang objective evidence tulad ng mga logs, walang eyewitnesses na nagkaharap yung dalawa at wala ring patunay na andun ang presidente at o ang vice president at all sa na nakausap ito ni Madriaga. So unfortunately nga dahil hindi nga pareho yung bigat, mas marireveal ngayon ang motibo ng Kamara de Representantes kung bibigyan nila ng bigat yung mga ganitong aligasyon na napakahina. Opo, may iba lang po ako ng topiko po, attorney. Dito naman po tayo sa mataas na kapulungan ng Kongreso po. Ang Senado po ay napaugong last week, no? Na magkakaroon daw ng pagbabago, which is hindi naman itinatanggi ng liderato ng Senate na yung pagtatangka na agapan daw nila. Yun yung kanilang termino. At iba-iba yung minsan yung mga pahayag nila minsan conflicting, no? May pahayag din itong si Senadora Loren Legardo, wala namang gano'n na pag-uusapan. Yung isa sabi power sharing, term sharing, yung
isa naman, sabi naman na walang ganun. Parang gusto lang nila na sa 20th Congress merong at least siguro mga ilang buwan na mauupo. Pero yun nga, itinatanggi. Ano po ang masasabi niyo po ukol dito sa mga ganito po na sa rami-rami ng ating mga problema po ngayon sa ating bansa, merong ganito. Tapos, in relation din siguro doon sa naging draft report, no, na maraming matatamaan na mga incumbent na mga senador, pero may pahayag recently din bago si Senador Ping Lacson na medyo absuelto dito ang Pangulo. Well, it is unfortunate nga na nagkakaroon ng ganitong, kumbaga, exercise ang mga opisyalis natin o yung mga senador natin na ang daming kailangan talakayin doon sa Senado, ang daming hinaharap na problema tulad ng mga basic needs ng mga tao, pagkain, tubig, kuryente, nahihirapan ang ordinaryong mamamayan to cope with daily expenses. Pero ito talaga at kitang-kita. So, tapos hindi pa transparent, no? Ang daming ugong tungkol dun sa mga nangyari. Yung iba ayaw umamin na may ganon, pero yung iba umaamin pero with qualifications. So, ang maliwanag dito naiintindihan natin kung bakit sinasabi na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang ilang mga opisyalis natin, lalong-lalo na after this Senate exercise in futility, kumbaga. So, kumbaga, papailing ka na lang talaga, ito yung pinapakita ninyo sa atin at a time like this. Pero even worse, the reason na ginagawa yan ay nakakita sila ng pagkakataon. Kumbaga, ginagamit nila yung current na impeachment proceedings para isulong yung mga pansariling interes. Of course, from the start, yung administrasyon, nakikita natin na maliwanag yung paggamit ng, suddenly may mga nabubuhay na kaso, suddenly may kasong nabubuksan, suddenly may mga kasong biglang sumusulong, at ginagamit ito blatantly harap-harapan sa atin ng mga opisyales both in the executive and in the Senate. So, sa dami ng problema, pansariling interes ang inuna at pinagsasamantalahan yung pagkakataon para isulong ang sariling interes imbis na isulong yung mga kailangan nilang gawin para maprotektahan at maipagaan ang buhay ng ordinaryong mamamayan. It is very sad and very, infuriating, nakakagalit na talaga ito talaga ang pinag-uusapan natin how many years into the administration. Kaka-frustrate. Opo. Attorney, nakikita na natin yung para po sa inyo game plan. Unahin natin, kung sakali mang umusad yan doon sa Kamara, didirekta yan doon sa Senado, tapos mismo ang Senate President nagsabi na forthwith, kaagad-agad ay sisimulan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung sakali mang maaresto itong ilan nga sa mga senador na nasa minority dahil nga doon sa flood control scandal, ang mismong DOJ na nga nagsabi, yung ombudsman nagsabi, naka-standby na yung kanilang arresting team. Mababawasan ngayon ang pro-Sara team dyan po sa Senado. Attorney, sa tingin po ninyo? Pero babagsak din ang kredibilidad ng administrasyon at mga senador na naked ambition talaga ang pinapakita nila. Ganito yun Hindi tayo tututol kung nakikita natin na fair ang proceedings. Hindi tayo makakaimik o makakapagprotesta kung nakikita natin na hindi naman nila ginagawa ang lahat para lang maisulong itong reklamo for impeachment. Pero pag pinapakita nila sa atin yung ganitong gigil nila at yung enthusiasm nila para lang maisulong yung kaso laban kay VP Inday, regardless of the lack of evidence, regardless of the lack of logic, kumbaga dun sa mga reklamo, kumbaga hindi sila, ang wino-worry ko is why are they not even worried about the public mistrust doon sa kanilang ipinapakita. Alam natin na all of this is just a cover. Gumagalaw lang ang lahat ng ito dahil mayroon silang makukuha dito. Mayroon silang naisusulong sa kanilang mga
interest. Hindi ito tungkol sa transparency, hindi ito tungkol sa accountability, kasi kung transparency at accountability lang, doon pa lang sa inquiry sa House of Representatives ay mas makakakuha sila ng maayos na impormasyon. Kung hindi lang nila kumbaga halos openly ina-attack ang vice presidente. But since nag-umpisa sa ganyan, sa haba-haba ng prosesong nangyayari, pabagsak lang ng pabagsak ang trust and approval ng mga taong gumagalaw dito. Kumbaga, this is supposed to be democracy in action, di ba? Kung ayaw ng mga tao yung ginagawa ng kanilang mga elected officials, konsiderasyon yan na sa susunod na eleksyon hindi na kayo makakaulit. Pero tila walang takot sa ganitong klaseng reprisal ang mga senador at ilang mga opisyales natin. So yes, posibleng makuha nila yung gusto nila, but hindi nila magagawa ito with any measure of credibility. Kung dahas at unfairness ang pinapakita nila, hindi kitang-kita yan ng mga taong nanonood. Hindi nila maitago at may repercussions yan sa 2028 elections, no matter how this goes. Opo, at yan din ho ba ang sa tingin po ninyo ang naiisip, tinitimbang-timbang ngayon ng ilang mga senador na hindi po lumagda doon sa nag-leak na document ng draft report kaugnay nga po dito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa flood control scandal? Opo, dun sa BRC report, nakita na merong iba nga na nag-withdraw pa ng kanilang signature. Alam nyo, historical document kasi yan eh. At the end of the day, future generations ay makakabasa nito at makikita ang konteksto ng mga ng Blue Ribbon Committee hearing na yan. Makikita din later on, magagamit ito bilang konteksto dito sa impeachment attempt kay VP Inday. Hindi, kumbaga, this is objective evidence na nagpapatunay na mayroong ganitong napaka-irrational na report na lumalabas, napakakulang, na may killing, kitang-kita na na pati yung manner kung paano ginawa yung inquiry na ito, supposedly nga in aid of legislation, pero ang nakikita natin dito ay in aid of protecting certain people from accountability dito sa flood control scandal. Lahat yan, all of that will be taken into consideration, and yes, lahat yan itatala sa kasaysayan. Opo, at syempre, maapektuhan, tulad mo nasabi po ninyo, kung i-endorso o susuportahan ng mga senador o ng mga kongresista itong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, ang nakikita po nyo, maapektuhan ang kanilang trust at approval rating, lalo na't ngayon nakikita natin malapit na ang 2028 elections. Sa inyong pong nakikita, pinaghahandaan na yan ngayon ng mga kongresista, ng mga politiko, attorney? Oo. In fact, consideration yan. No? I'm sure may ilang mga kongresista na alam natin, maliwanag na sila po ay nag-iisip. Kaya wala tayong naririnig na may supermajority na o may ilang mga partido na nagsasabing kami ang nasa forefront dito. Kami po ay solid ang boto namin for this and that reason. So nakikita natin na hindi na ganun ka-belligerent, hindi na ganong kaangas yung mga statements ng mga representante dito sa mababang kamara, medyo mas subdued sila. Mas mas excited pa yung Senado, nakikita natin. Pero yung House, unlike last year, mas subdued sila. So ang tingin ko, dahil as long as papalapit na sa 2028 elections, ito ay nasa likuran ng isip ng mga representante natin, actually ng lahat ng mga legislators natin. Ito pa yung mataas ang stakes. Kung sa lahat, sa katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si VP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos.
dahil sa mga pangyayaring ito. Opo. Kaya nga sinasabi, kung gusto nilang mag-survive pa politically, itong mga kongresista ay parang mahihirapan ata. Batay nga sa mga pahayag din ng ilang mga minority congressman, ay mukhang mahihirapan na makalusot. Yan din ho ba yung nakikita ninyo, attorney, dyan sa House? Well, ang nakikita natin is on a national level, tapos na karir nila. Kumbaga, ambisyon sila beyond the local level. Iba kasi ang local politics eh. But it is also possible na maaapektuhan sila kahit paano. At of course, hindi natin papakalimot yan dahil napaka-public ng kanilang mga aksyon dahil may objective evidence, may mga pinirmahan sila from the first impeachment complaint at yung itong pangalawa, makikita natin din yung partisipasyon nila hindi mapagkakaila yan. Kumbaga, hindi nila pwedeng sabihin later on na ay hindi ako yan, hindi ako pumirma. Walang ganyan. There is no chance to redeem yourself later on. Walang pagkakataon rin na ma-i-deny nila kung ano ang partisipasyon nila dito sa impeachment complaints na ito. So, pero ang nakikita nga natin because nga medyo subdued yung mood ng House as compared to last year, hindi kasiguruhan, kumbaga, ang tagumpay nila. So either way may talo Posibleng maipanado nila, dumire-diretso ang impeachment, pero later on yung talo sa later on sa 2028, or posibleng sa umpisa pa lang kung isuko na nila itong attempt nila at itago yung kanilang ambisyon, then baka may fighting chance pa sila at a future career. Ang nakikita natin dito, ang malaking may dilema talaga yung House. Opo. Sa ngayon. Opo, pero nakikita ho din ninyo na magkakaroon ng pagbabago ng direksyon kung sakali man na magkakaroon din ng palit liderato dyan sa Kamara, kasi nga may mga umuugong-ugong na mga balita nga meron daw na palit liderato possible na mangyari, attorney. Actually, ilang linggo na nga yan Actually, simula nung umupo si Speaker D, hindi na nawala yung mga ganyang usap-usapan na posibleng bumalik si House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi rin po natin nakikita na malaki ang mayorya na naghihikayat ng pagbabalik ni Speaker Martin. So hindi natin nakikita or wala din tayong naririnig na malakas na ugong doon sa pagpapalit sa kanya. Hindi rin natin alam kung impeachment ang motibo ng ugong na ito or yung mga, matatawag natin dito, yung mga benepisyo na natatanggap ng mga representante sa 19th Congress as compared to the 20th Congress. Mas posible pa yung motibo na ganon. So, for the moment, hindi natin nakikita na magiging factor pa yan dito sa upcoming na impeachment ni VP. Pwede bang kung sakali man si Congressman Sandro Marcos ang maging speaker, attorney? Well, anything is possible, lalong-lalo na sa administration na ito. Nakikita natin, di ba? Halimbawa, isang napaka-popular na vice-presidente, ilalagay ninyo sa impeachment. Parang medyo may level na surreal yung mga ganito. So, yung possibility, well, of course, possible. Kaanak ng presidente yan, madali makakakuha yan ng boto. Pero ang tanong is, will he be experienced enough? Kaya na ba niyang i-handle yung ganyang klaseng responsibility and power ng, with this limited experience? Wala namang question, matalino naman si Congressman Sandro Marcos. Pero iba talaga kapag experienced ka, bihasa ka doon sa larangan na ito. He's only a second term congressman. Pero kung siya po ay umabot sa punto na maging House Speaker, hindi natin alam if that will even be good for him. Kumbaga, iba yung level na yun Makikita talaga lahat ng maliliit na mali mo. At may repercussions kahit ang maliliit na pagkakamali. For somebody so inexperienced to be in that kind of position and to handle that kind of power, hindi yan magiging madali. So we're not sure if that will even work for him. Opo. Yes, naririnig natin yung ganyan, but
it might not be good. Opo, huli na lang, attorney, kung dyan sa Senado papalitan, kung matutuloy yung pagiging Senate President ni Senator Laura Legarda, ay magbabago ho ba may pagbabago ho bang mangyayari yung mga plano ng impeachment against Vice President? Posible po yung mawala? Well, depende kung sino yung mag-uupo sa kanya. Di ba? Kung ang mag-uupo sa kanya ay yung pro-Duterte faction at lalaki and they will have significant votes, then makikita natin magbabago. Pero kung ang mag-uupo sa kanya ay yung dati ng mayorya with the endorsement of the president, ibang usapan yan. So, depende yan talaga kung sino ang mag-uupo sa kanya, kung anong interes ang mananaig. Opo. Huling mensahe po niyo, attorney, para sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ang tingin ko dito is that itong pagsusulong ng impeachment ay parang napaka-tone deaf ng mga nagmamanipula nito. So, imbis na pakinggan ang daing ng mga tao para sa transparency, imbis na makinig na ang daming kailangan asikasuhin na problema, from simple traffic to yung bigat at complexity ng healthcare system natin at saka yung pagkain na napakamahal. From simple matters of survival, simple but very devastating matters of survival, impeachment talaga ang inaatupag. So mahaba na ang memories ng mga tao, salamat sa social media. Ito po ay magkakaroon ng repercussions sa 2028 elections. Kumbaga, baka sa kanaisan ng ilang mga opisyal natin na mai-prevent ang isang vice president na maging presidente, si VP Inday na maging presidente, sa gigil nila na ma-avoid yung ganun na outcome, baka sa kakagawa nila ng ganito ay mas secure pa nila, maging sigurado ang liderato ng isang Sara Duterte sa 2028. So dapat maingat sa kanilang actions at dun sa kanilang projections ang mga nagmamanipula o ang mga forces sa likuran ng impeachment.